We are so amazed and filled with the Holy Spirit by worshiping Him tonight. Ang hirap maka-get over. Ang hirap maka-move on sa naramdaman natin kanina na para bang wala tayong pakialam sa mundo. Tama? Ganun yung pakiramdam pagkasama mo yung pinakaminamahal mo. Tama ba? Amen? Ganun yung pakiramdam pagkakasama mo yung taong pinaka-importante sa buhay mo. Amen ba? Yung wala kang inaalala. Wala kang iniisip. Walang problema. Parang, ano ba yung tawag dyan? Naramdaman nyo na ba yung love is in the air? Yun yung pakiramdam natin kanina. Tama ba? Now, let's be in love with God. Are you ready to be in love with the Lord tonight? Are you ready? We are so on fire. The love is in the air. The presence, the Spirit is here. The Lord is here. But now, let's be in love with the Lord. Let's be in love with God. Ephesians chapter 3, verse 14 to 19. Apostle Paul says, "For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses every knowledge, that you may be filled with all the fullness of God." Hallelujah. This is the prayer of Paul to everyone. Sa lahat po ito, no? Alam kasi ni Paul na walang ways, walang paraan para maipahatid niya sa atin to at maiparamdam niya sa atin kung paano yung nararamdaman niya at that very moment. Every one of us has their individual or unique feelings right now. That you can share how you feel. You can just explain, but you can't really explain. Hindi mo kayang express in words kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Maybe we don't have the same feeling tonight. Hindi tayo parehas ng pakiramdam. Maaaring yung sa atin, mixed emotions. Maaaring yung sa atin talagang filled with the Holy Spirit. Maaaring yung sa atin talagang nonchalant. No? But, hindi tayo magkakaparehas ng pakiramdam ngayong gabing ito. But, may the Holy Spirit be with us tonight. May we understand how deeply in love the Lord is to us. And now, we should be in love with Him as well. I declare it in the name of Jesus. Everybody, say amen. So as we can see, mga kapatid, nakita natin sa nabasa nating verse kanina, Paul is trying to make a petition and may it be granted, no? Para sa atin. It is a prayer, no? Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya nga sinabi ko kanina,
There's no such way para ma-explain in words kung ano yung nararamdaman o kung ano yung perception, kung ano yung pakiramdam ni Paul noong mga panahon na to. And even now, tayo mga tao, tayong mga Kristiyano, kanina nag-worship tayo, tanungin nyo katabi nyo kung anong pakiramdam mo. Hindi nila ma-explain. Tama, mali. Maaring ma-share lang, masarap. That's the only word that we can say. Tama ba? Ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan sa pakiramdam. Do you know how the people fell out of love? Ano ang pinaka number 1 na malakas makapag-fell out of love sa taong nagmamahalan? Do you know? Sino po dito nakakaalam? Number 1 reason kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan, it is the communication. The number 1 reason why nagkakaroon ng falling out of love is lack of communication. Lack of intimacy. Amen ba? Naiintindihan po ninyo? That is the number 1 reason. Sino dito naka-experience ng LDR? Gaano katagal? Ang hirap, di ba? Parang gusto mo na lang mag-move on, di ba? Alam nyo ba, mga kapatid, that in reality, no, out of 10, there's only 1% na nagtatagal sa relasyon ng LDR. Because most of the people is looking for an affection. Alam mo ba, pag nasa LDR ka, you are insecure. Tama? Hindi ka secured. Uy, pambira, merong LDR. Oo nga pala, may LDR pala ngayon dito. Yung parang unti-unti, gusto mo na mag-move on kahit hindi pa kayo break. Ngayon, okay na. O, balik tayo sa una. Ayan, okay na. Hallelujah. Alam mo, yung pakiramdam ng LDR, mga kapatid, pagkapakiramdam mo malayo sa iyo karelasyon mo, parang unti-unti, nagmo-move on ka na kahit hindi pa kayo break. Tama, mali. Yung pakiramdam mo, parang gusto mo na mag-move on. Parang, alam mo yun, yung nalalayo na loob mo sa kanila. Tama, mali. At alam nyo ba na hindi lang yung nasa Cubao tsaka San Mateo ang LDR? Alam nyo ba na kahit nasa bahay kayo, pwede kayo magmukhang LDR? Alam nyo ba na kahit nasa isang bubong lang kayo, possible na LDR kayo? Why? Because of lack of communication. At alam mo ba na kahit long distance yung relationship niyo, kahit nandito ka sa Pilipinas at yung karelasyon mo nasa Amerika, pwedeng hindi naman pakiramdam LDR dahil sa technology ngayon. It is just a matter of how you use what you have. Pag-usapan natin kung paano ba maging in love talaga sa Panginoon. Ready na ba kayo? Hindi ko alam bakit. Meron akong ibang gustong ituro eh. Kasi parang kota na tayo sa go back to your first love. Pero alam nyo ba, pagka ang isang salita ay inuulit-ulit at binibigyan ng emphasis, ibig sabihin, this is very important. And you really need to know about this and learn about this. Hallelujah. Number 1, mga kapatid, number 1, we need to focus on our inner person. Sabi mo sa katabi mo, focus on your inner person. Kung napansin natin yung passage na binasa natin kanina, it is Paul dealing with the inner man. Napansin ba natin yon? He is dealing with the inner man.
Wala siyang pakialam doon sa outward person. Wala siyang pakialam sa physical appearance mo dahil every one of us will deteriorate eventually. Every one of us will pass away. Tama ba, mali? Lahat ng pinagmamalaki mo ngayon, beauty, kung anong meron ka ngayon, it will pass away. Diba? It will come. Talagang lilipas yan. Tama? So lahat lumilipas, walang permanente. Tama? So hindi tayo dapat mag-focus dun sa outward appearance or dun sa physical. Tama, mali? That's why Paul is dealing with the inner man. Kaya ngayon, ang gusto nating ipahatid sa bawat isa is focus on your inner person. Let's not deal with the symptoms of this physical or it's just the byproduct of this life here on earth. No, alam niyo yung mga symptoms na yon? Yung pagka meron kang sakit, you will deal with it with medicine. Pag may ubo, sipon, ano yung iniinom nyo? Di ba? Ano ba yun? Biogesic. Pag masakit ulo mo, biogesic. Pag may sakit ka, pag may lagnat ka, ano? Biogesic pa rin. Yun yung mga ways natin, remedies, para mapaganda yung pakaramdam mo. Tama ba, mali? Na ang dapat ginagawa natin ay kumain ng masasustansya. That is dealing with the inner person. No? Imbis na ginagawa mo ngayon kung anong gusto mo, tapos at the end of the day, pagka nagkaroon ka ng sakit, iinuman mo ng gamot. Imbis na gano'n ang ginagawa natin, why don't we live healthy? Diba? That is for the physical. So, huwag tayo mag-focus doon sa mga symptoms or byproducts ng mundong ito, ng sistemang ito. Mag-focus tayo doon sa inner man that we have. Because from the inside out, pag okay yung inner man mo, it will manifest outside. Pag sablay yung inner man mo, it will also manifest outside. Kahit anong gawin mong pagpapaganda, pagpapapogi, it will manifest outside. Sino nakakilala dito kay Joros? Kilala niyo si Joros? Si Joros, mga kapatid, di ba? Nakita niyo naman, gwapo naman si Joros, tama? Pero nung mga time na wala siya kay Jesus, hindi mo makita sa kanya yung kagwapuan talaga. Nung na-born again si Joros at wala nang bukang bibig siya kung hindi love of Jesus and the Lord Jesus, nakita mo kung gaano nag-gloom yung mukha ni Joros. Kasi the inner man is okay. Talagang makikita mo yan from within. Tama po ba? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin o sa tagal nating nagsaserve sa Panginoon, sa tagal natin dito sa simbahan, maaring ito yung question natin with all the people here. Diba? Madalas na question, why don't you serve God? Why don't you give plenty of time for the Lord? Bakit hindi mo i-share yung meron ka? Bakit hindi mo ibigay yung best or yung oras mo sa Panginoon? Maraming question, tama ba? Marami sa atin ganyan. Lalo na yung mga active sa ministry. They tend to ask someone, why don't you give your time to God? That is dealing with the outward. Why are you asking the outward person? You can ask so many times. Everyone here, why don't you give your time to God? Why don't you serve God in the ministry? Why don't you give your tithes and offering? Why don't you give
everything for the Lord, you're just wasting your time asking some people. Because we really need to deal with the inner person. If the inner person doesn't understand what you are saying or you're asking, kung yung taong yun ay wala talagang inner person, they won't understand. And they won't answer that question. Bakit gusto mo pa ng mas marami? Bakit? Why are you still striving for more? More? Bakit? Okay ka naman na. Bakit paganda ka pa rin ng paganda? Bakit papogi ka pa rin ng papogi? Bakit gusto mo pa ng mas marami? Bakit hindi mo ibigay yung time na nararapat para sa Panginoon? You can ask those questions to anyone here. But you will see yourself wasting your time. Because the inner person is not okay. Alam mo, if the inner person is okay, kahit hindi mo tanungin, kusa yun. It will just manifest. Alam mo, if you want something, no? If you really want something, you will declare it. Tama, mali. Because you are manifesting it. Gusto mo ng malaking bahay, minamanifest mo. Tama, mali. That is trending eh. Tama ba? Trending yun eh, manifesting. Makikita mo sa Reels, manifesting yung dream house mo. Why are you manifesting your dream house? Why don't you manifest the will of the Lord into your life? Manifesting the will of God into my life. Mamaya malalaman natin kung paano ba i-manifest yung will ng God sa buhay natin. We cannot manifest the will of God into our life if we don't have relationship with Him at all. Alam mo, si Paul, praise God, because he deal with the inner man. Alam mo, some of us, or ako, no, ewan ko sa ibang pastors, I am so guilty with my prayers about you guys. So I was so blinded by my prayers. Because ang prayer ko before is for you, for all of you to be successful. That is so not so deep. Mababaw. Tama? As a pastor, ang kailangan ko palang ipag-pray is for you to understand how deep, how wide, how high is the love of God for us. Yung mga pinagpipray ko for you before are just symptoms and byproducts. Pinagpipray ko lang yung symptoms. Ano ba yung symptoms na makikita natin? Lack of financial. Diba? May sakit. Those are just symptoms. Tama, mali. At yun yung pinagpipray ko bilang pastor na mali. Mali. Lord, please, pagalingin mo po si ganito. Lord, may you bless this person with financial breakthrough. May you promote this person sa kanyang trabaho. Yung pinagpipray ko is very natural. And it will really happen if you guys will work for it. Alam mo ang puno, pag itinanim mo, kailangan pa bang ipag-pray na tumubo to ng malago? Pag itinanim mo ang puno at diniligan mo, inalagaan mong mabuti, natural, that is the natural law of the plant. Alam niyo po ba yung parable of the 10 talents? Pag may binigay sa'yo ang Panginoon, that is a gift. And if you work for it, it will grow. That is the natural law. And it is not the work of the Lord. Tama, mali.
Hindi trabaho ng Panginoon palaguin kung anong binigay niya sa'yo. Because meron tayong natural law. What goes up must come down. Tama? What goes up must come down. That is the gravitational law. Nakakita na ba kayo ng mga big time na personalidad? Sino po dito nakakakilala kay Gokong Wei? Sino dito nakakakilala doon sa may-ari ng Tesla? Sino ba yun? Yun, si Elon Musk. Mag-isip kayo ng mga pinakamayaman tao. Did you ever heard them saying, praise God for this life? Meron ba sa inyo nakarinig doon? From them? Doon sa mga successful na tao? Did you ever hear any words na nagpapasalamat sila sa Panginoon because of their life status? Hello? Meron? Wala? Meron nga in-interview si RDR. Kilala niyo si RDR? RDR TV ba yun? May in-interview siya na CEO. Christian to si RDR eh. Nakausap ko siya before dun sa di ba? So may na-interview siya, very successful. Ang sinasabi nung successful business owner na ito, ako. Ang sabi ni RDR sa kanya, hindi ka man lang, alam mo bro, wala man lang ako narinig sa'yo na thank God. Real talk niya yun eh. Di ba? So mga kapatid, yung wealth is not the manifestation of God's love. Sorry. But everything you have right now, what comes up must come down. Everything we have right now is temporary. I proved it, mga kapatid. Na-prove ko to sa sarili ko. Before, ang hilig ko mag-post. Pag may bago akong gamit, ang hilig ko mag-post talaga. Praise God. Very Christian no? Praise God for the blessing. Tapos yung pinagpasalamat ko sa Diyos na blessing na yon, eventually mapagsasawaan ko, ibebenta ko. Praise God for the blessing. Temporary. Alam nyo ba, ang blessing is permanent. Blessing should be permanent. Hello, are you there? Blessed are those who are persecuted because of my name, for theirs. What? Hallelujah. Sana makuha nyo to kung paano ibinigay sa akin ng Panginoon. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 7 to 11, sabi niya, alam ko nabanggit to ni Pastor Pao, but whatever gain I had, I counted as loss. If you really understand how deep, how wide, how high God's love is for you, lahat ng meron tayo sa mundong ito, you will consider it loss. Si Paul, pinagpipray niya yung inner man, yung inner person, not the external things. Narinig niyo ba si Paul na nagpray na, I bow down with my knees, on my knees, na sana i-grant niya na lahat kayo ay magkaroon ng successful na buhay, everyone. Narinig niyo na ba yon? Si Paul nagpray ng ganon? Alam mo kung bakit si Paul hindi nagpipray ng ganon? Alam mo kung bakit hindi nagbibigay ng petition ng ganon si Paul kay Lord? Kasi it's very natural. You can do it. But the hardest thing to maintain is the relationship with the Lord. Yun ang pinakamahirap i-maintain. Pakinggan mo lahat ng testimony ng tao rito, lahat dito, nung mga nagsimula before, na nag-aaral, naglalakad, papunta ng simbahan, lahat naman tayo,
meron ng sariling bahay sa sakyan. Tama, mali? Hindi naman mahirap makuha yun eh. Magsipag ka lang, magsunog ka lang ng kilay, pati ng lahat ng buhok mo, sunugin mo na. Makukuha mo yan eh. Magtrabaho ka ng gusto, makukuha mo yan. Madiskarte ka, makukuha mo yan. Isang araw, si Erwin may sarili ng bahay yan. Ang lakas kumita sa tuyo. Noong nakaraan, dala ko yung H1, biglang tumabi sa akin. Pastor, pinaparenta nyo ba to? Sabi na ganun. Alam mo yung datingan niya, parang negosyante talaga. Kasi bala ko talagang magrenta ng ano eh. Kasi pag nagrerenta kami sa ano, parang maliit eh. Maliit yung truck, di ba, no? Eh, ito parang maraming laman. Bakit magkano ba binabayad mo sa ano? Ano ba isasakay mo? Tuyo. Sasakay niya lang tuyo yung H1. Nagkataon yung H1, design siya sa ganun dahil nakita niya sarado, di ba? Pag may gusto nga pumara, hindi marinig eh. Dahil talagang naka-enclose, tas stainless pa yung flooring, di ba? Pwede win eh. Magkano ba? 200 per box. Sa tingin mo, ilan ang kasya dito? Mga 20 box, di ba? 200 times 20. Ha? Ganon ang ibabayad niya daw sa akin. Isang biyahe lang yun. Sabi ko, pambihira. Grabe pala si Erwin. Tahimik lang. Hindi kita, tingnan mo, pagpormahan ni Erwin. Alam mo sa mundong to, mga kapatid, pag dumiskarte kami, resulta. The parable of the 10 talents, mga kapatid, binigyan ng, mga talento. Yung isa, anong ginawa? Tinago. Pag merong binigay na gift sa'yo ang Panginoon, at itinago mo lang, natural, walang resulta yon. Tama? Ibig sabihin, the Lord is also expecting. He didn't do it. Nung inilagay nung isa yung doon sa bangko yung talent niya, si Lord ba nagdesisyon nun for him? Hindi. Tama, mali. Nung magdesisyon ka, na dumiskarte, desisyon mo yon. Amen? So, ibig sabihin, hindi porket meron kang material na bagay, you are blessed. Because everything that we have is just a privilege and provision. Provision ng Panginoon sa atin yan. Privilege ng Panginoon for you to use it. The real blessing is the life eternal. Alam mo, mga kapatid, tandang-tanda ko pa nung panahon ng tagtuyot, mga kapatid, no? Nung kami mag-asawa, nag-fishball. Tinda kami ng fishball. Nakita ni yun eh. Si Kian. Di ba? Si Kian, na-witness lahat yun. Tinda kami ng fishball. Wala kami talagang kapera-pera. Para makasurvive, nagtinda kami ng fishball. And now, we're looking at our assets. Assets. Di ba? May sariling kotse si Jade. Meron kaming H1, may sasakyan, may SUV, may big bike, Aerox. Aerox 1,555cc. Di ba? Pero, ang bira, pag dinadrive ko yung H1, pag dinadrive ko yung Fortuner, pag dinadrive ko yung kotse ng asawa ko, walang difference. Hello? Walang difference. Parehas lang silang sasakyan. Tama, mali? Mag-drive ka ng truck, mag-drive ka ng parehas lang gumugulong, parehas mo nakokontrol yung manibela. But I consider everything as loss. Kanina habang nag-worship tayo, yung pakiramdam na para ka nasa ere, di ba? Na hindi mo iniisip yung motor mo sa labas, na baka matumba, baka magasgas. Hindi mo iniisip yung sasakyan mo sa labas na baka ma-flat or baka may umano ng gulong. Pag nandito tayo, hindi natin iniisip yung mga bahay natin, hindi natin iniisip yung kung anong meron tayo. Ang iniisip lang natin is to worship the Lord. Tama? If you focus on your inner person, wala kang iisiping iba kung di mapalago yung inner person na meron ka. Dahil yun ang nagko-connecta sa atin sa Panginoon. If your inner person, if your Holy Spirit, if the Holy Spirit
that is within you is healthy, lahat ng maririnig nating salita from here, alam niyo, ito yung revelation ng Panginoon sa akin. Bakit kaya may mga Kristiyano na pag tinamaan ng salita, nasasaktan, nalulungkot, nagre-rebelde? Hello? Hello, are you there? Andyan ka ba? Pero may mga Kristiyano na pag nakarinig ng salita, kahit masakit, nagpapasalamat. Thank you, Lord, for correcting me. Thank you, Lord, for rebuking me. It hurts, but thank you, God. Explain ko sa inyo bakit. The word of the Lord is a double-edged sword. Amen? Anong trabaho ng Holy Spirit? To correct, rebuke, to affirm, and to comfort. Pag meron siyang narinig na salita na alam niyang maganda for him, it will confirm. He will digest. And it will grow. Tama? Ibig sabihin, healthy yung Holy Spirit. Ibig sabihin, healthy yung spirit na meron ka. Tama? Pero, pag may narinig kang salita at feeling mo pinasasalingan ka, pinatatamaan ka, ibig sabihin your spirit is unhealthy. You better check it. Punta ka sa doktor. Pa-check up mo na yung spirit mo. Baka mamaya malnourished na. Mga kapatid, yung mga nagsasalita dito, kahit sino, tandaan natin to. Pag meron nagsalita dito, walang intensyon para saktan ang bawat isa. The intention always is to make everyone grow. Just like, pag nagpunta ka sa gym, yung instructor mo, hindi ka sasabihin, ang taba mo na, huwag ka na magpunta rito. Ang taba mo na, ba't ka kasi nagpataba ng ganyan? Wala eh. Pag nagpunta ka sa gym, nakita kang mataba, ano sasabihin? Ito, program. Pag ginawa mo na yung program, masakit, tama, mali. Pero may result. Pag naiintindihan mo yung double-edged sword, yung masakit na salita na narinig mo from the Lord, at alam mong para sa'yo yun, meditate it, and it will grow. Pag alam mo hindi para sa'yo, kasi alam mong okay ka naman, feeling mong okay ka naman, huwag ka na lang mag-react. Kasi magmumukha kang nagja-justify. Magmumukha kang defensive. Oops, hindi ako yan. Some of us in this room, mga kapatid, in this church, doesn't really understand the love of God. Hindi talaga naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ginagawa kung ano-ano. Ginagawa nila yung kung ano sa tingin nilang tama at yung gusto nila. Dahil hindi nila naiintindihan kung gaano ka-in love ang Diyos din sa kanila. Hindi nila naiintindihan kung gaano inibig tayo ng Panginoon. Kung paano niya ibinigay yung sarili niyang anak just to save you. Kung paano niya ibinigay yung sarili niya, kung paano niya isinakripisyo yung sarili niyang anak just to wash your sins. Every one of us doesn't really understand it. Or, naiintindihan mo naman pero minsan nakakalimutan mo kasi natatabunan tayo ng sistema ng mundo. Kung sino yung madalas mong kinakausap, yun ang na-adapt mo. Tama, mali? Pag madalas ka nagfe-Facebook, madalas ka nagre-reels, nakikita mo yung mga trending ngayon at kung ano yung mga uso, ginugusto mo na rin gawin. Pero pag panay ang basa mo ng salita ng Panginoon at minimeditate mo, yun ang ginugusto mong gawin. You want to be in love with the Lord? Do you really want to be in love with the Lord deeply? Kilusan mo. Hindi ka naman biglang may in love lang sa Panginoon eh. Alam mo si Paul, in-explain niya lang yun. It's never too late. May chance pa rin ako. May chance pa rin ako to pray for you. Na maintindihan niyong mabuti kung gaano tayo kamahal ng Panginoon.
Si Paul mismo, iniluhod niya yun. Di ba? Na maintindihan natin kung gaano tayo kaibig ng Diyos. No? We need to rely on the power of the prayer. We need to rely on the power of prayer. And when you pray, that is communicating with the Holy Spirit. Amen? Si Paul sabi niya, according to the riches of His glory, that He may grant, ano daw? That He may grant you, what? To be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Hindi niya sinabing, that according to the riches of His glory, that He may grant you to be rich. Hindi na pinagpipray yun. Alam ng Panginoon, pangangailangan mo. Hindi mo kailangan mag-focus doon sa external appearance or sa external riches. Hindi mo kailangan mag-focus doon. Kayang ibigay ng Panginoon yan pagka nakita niya handa ka na. Alam mo, you need to be thankful. If you're not yet receiving the provision na meron yung iba na nakikita mo, be thankful. Kasi hindi ka pa napapahamak. Kasi maraming tao ang hindi pa prepared ang puso at ang character, pati ang personality, na nakuha na yung material things or blessing. Maraming napapahamak doon. Bakit? Nakokonsume sila ng world. Nakokonsume sila ng material things. Nakokonsume sila ng mundo. Hindi pa kasi prepared. In God's perfect time, He will make all things beautiful. Alam mo, pag kinain mo yung bunga ng hilaw, mapakla. Pero pag hinog na, matamis. So lahat tayo mga kapatid, kung hindi nyo pa nare-receive yung provision na pangako ng Panginoon, magpasalamat ka. Kasi hindi pa ito yung tamang panahon. Pag nagpakalalim tayo sa Panginoon at nakita ng Diyos na tama na yung puso mo, pag dumating yung privilege at yung provision na ina-expect mo from the Lord, it will be useful. You will be useful in His kingdom. Pagka nakuha mo nang hindi pa tama yung puso mo, yung character mo at yung personality, hindi ka useful sa kingdom. Wala kang kwenta. Tama? So, ano kailangan unahin? The inner being. Let us rely on the power of the Holy Spirit. Sabihin, may mga tao dito ngayon na hindi pa talaga naiintindihan ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Dahil pag naiintindihan mo talaga to, you will marry Him. You will be so in love with Him. Alam niyo yung parable of the reto? Sino dito nakakalam ng parable of the reto? Wala po sa Bible yun, ha? Yan po ay sariling parabola. No? Ang parable of the reto, parang ganito. Meron tayong kaibigan na matagal ng dalaga since birth. Meron ka kilalang ganun? Yung talagang matagal ng dalaga since birth. No boyfriend since birth. Di ba? So kung sino-sinong nirereto natin sa kanila, tama mali? So lahat siya kino-consider niya. And then one day, you will see that person didn't marry kahit isa man lang doon sa nireto mo. Tama? Marami kang nireto, pero ni isa doon, wala siyang tinuluyan. Meron pa rin siyang nakilala na yun talaga yung inibig niya. Kasi decision niya yun. Kasi na-amaze siya. Kasi na-astounded siya doon sa character, personality, at appearance nung taong yun. Tama mali? Ibig sabihin mga kapatid, si Paul, ito lang yung kaya niyang gawin. To introduce the love of the Lord to us.
Kami, ganito lang kaya namin gawin. To introduce to you how God loves you. Ito lang kaya namin gawin. I-explain sa inyo kung gaano tayo kaibig ng Diyos. Nasukdulang kabanalan niya. Nasukdulang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ito lang yung kaya namin gawin. Pero ang desisyon nyo pa rin, nasa inyo pa rin niya kung may in love talaga kayo kay Lord. Ito lang kaya kong gawin. To make you understand how God loves you. Biruin mo, nasa katayuan mo ikaw ngayon na maraming nangangarap na maging ganyan. Di ba? Maaring wala kang mansyon, maaring wala kang bahay, wala kang kotse, pero meron kang magaling na abilidad para mag-basketball. Marami nangangarap maging magaling na basketballero. Tama? Pangarap kong maging magaling na basketball player. Pero imbis na bigyan ako ng kagalingan mag-basketball, binigyan ako ng kagwapuhan, pambihirang hirap naman. Pangarap kong maging matangkad. Pero wala eh. Hindi ako binigyan ng height. Tulog ako nung nagpaulan ng Diyos ng height. Nakalimutan kong gumising. Pero nung nagpaulan ng Diyos ng kagwapuhan, gising na gising ako. Mga kapatid, everything is temporary, but the love of God is not. No? It is your decision kung may in love ka talaga sa Panginoon. Kung hindi, wala tayong magagawa. Now, receive God's love. Question. Are you sure right now that Jesus is so in love with you? Sino po ditong sure ngayon na talagang mahal siya ng Diyos? Individually, no, not general. Marami sa atin ang magsasabi, siguro. Naranasan nyo na ba mga kapatid na parang questionin nyo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nyo because of what is happening into your life? Ako, minsan naranasan ko yan, inaamin ko, kaya aminin nyo din. Di ba? Na minsan parang natanong mo ba, Lord, ba't ganito nangyari sa akin? Mahal mo ba talaga ako? Naranasan ko yun minsan sa buhay ko. Sobrang dilim. Na parang hindi ko talaga alam kung mahal pa ba ako ni Kristo eh. Pero alam nyo kung ano? It is not God's choice. Wala na. No choice na si Lord kasi didesisyonan ko eh. Hello, are you there? Nagdesisyon ako para gawin tong bagay na to, kaya ang nangyari, napahamak ako. It is my decision. It is not God's fault. Di ba? Tapos tatanungin natin, bakit ganito, Lord? Mahal mo ba talaga ako? At the first place, mga kapatid, ang God mahal na mahal tayo. Unang-una pa lang, ibinigay niya na yung bugtong niyang anak para sa atin. Unang-una pa lang, lahat ng kasalanan mo pinatawad na. From yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago, Panginoon. Sino nagbabago? Amen. At least alam natin. No? Alam mo, lahat tayo may kanya-kanya insecurity. May kukwento ako, pagka, nung isang gabi, parang last night pa, na naginip ako, kasama ko si Papa. Pupunta kami sa gera. Sumigaw ako, Pa! Narinig niya ako. Kinabukasan, nagsabi siya, narinig kita, tinatawag mo ako. Nag-ano pala ako, yung astral projection. Pwede pala yun. Pero di mo, nagkataon lang siguro. Kasi sabi ko, nasa isang gera kami, spiritual warfare, parang ganun eh. Kasama ko si Bishop Patrick, tsaka si Pastora Karen, si Aston nandito sa tabi ko. Wow! Tapos si Papa, nakasakay sa flying boat. Susugod na sila dun sa enemy. Tinawag ko siya, Pa! Pahing sword! Wala akong sword! Wala akong weapon! Ha? Sabi niya, ha? Biglang may dumating na ng mga kalaban. Si Bishop, ang husay, oh. Talagang laki ng sword niya.
Nakita ko yung mukha niya talagang kasi susugurin na ako, wala akong Tapos si Bishop, hiniwa niya yung talagang hati eh. Maya-maya, eto na, wala talaga akong sword eh. Sabi ni Papa sa akin, meron ka! Baka nakakalimutan mo. Ha? Insecure ako. Hindi ko alam hindi ko alam na meron akong security na hawak eh. Hindi ko alam. Kaya nung susugurin na ako ng enemy, ito na, nagising na ako. Pinilit ko magising kasi baka masaksak ako eh. Pinilit ko magising. So, in-evaluate ko, ano ibig sabihin nito? Kung hindi ako nagising, nasaksak ako. Paano ibig sabihin nito? Madalas, mga kapatid, hindi tayo secured sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo sure na mahal tayo ng Diyos. Tama, mali. Yun ang madalas nangyayari sa mga tao. Kaya, ang ginagawa ng Kristiyano, pag hindi siya sure doon sa pag-ibig ng Diyos sa kanya, gumagawa siya ng sarili niyang way. Lumilihis na. Amen? Sabi ni Lord, sabi ni Jesus, John 15:9, sabi niya, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Alam niyo yung sinabi niya, as the Father has loved me, gaya ng pag-ibig ng Ama sa akin. Ganon din kita kamahal. Ang sabi niya, so abide in my love. Manatili ka sa pag-ibig ko. Dahil pag hindi mo ginawa, alam niyo naman na siguro kung anong kasunod mangyayari. Amen? Sino po dito may natutunan ngayong gabi? Basic. Na hindi natin alam na kailangan pala natin mag-focus sa inner person. In conclusion, if you focus on the inner person, you will understand everything that God wants you to do. Again, pagka unhealthy yung inner person mo, you will be rebellious. Hello? Pagka healthy yung spirit mo, yung inner person mo, kasi inalagaan mo ng gusto, you will grow. Maniwala po kayo. You will definitely grow. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, baliwala na sa'yo yan. Kasi ang gusto mo nang unahin ay ang Panginoon dahil naiintindihan mo na kung gaano kanya kamahal. Amen? Are you ready to be in love with the Lord now? Sino gusto magkaroon ng intimate relationship with the Lord? Yung talagang kung paano ka na in love sa Kanya nung una, tuldukan na natin to. Let's get it on. Let's be in love with the Lord. Again, ito lang kaya namin gawin. Ito lang kaya kong gawin. To tell you, to introduce you the love of God. But the decision is always yours. Hallelujah. Let us all stand and let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, we are asking for your forgiveness sa lahat po ng mga pagkukulang namin. Sa pagkalimot namin, sa pag-move on namin unti-unti sa pag-ibig mo. But tonight, Lord, thank you for reminding us how you love us. How you really love us. We are now ready to be in love with you again and again. In Jesus' name, amen. Amen.